etong naging press con kanina ni Atty. Claire na kung saan sinagot po niya lahat ng issue na ibinabato, especially laban sa gobyerno at especially yung pinapakalat ni Sara Duterte at ng kampo niya na kinidnap daw etong si dating Pangulong Duterte. So ito i-play po natin. Yusek, good morning po. Tamang-tama siguro sa number 1 question yung tanong ko dahil kumusta na po ngayon kung meron kayong tuloy-tuloy na monitoring kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Nasaan na po siya? Wait lang mga kababayan ha, siguro naman lahat kayo, kahit yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, pamula nung inatake ni dating Pangulong Duterte si PBBM, tinawag sa entablado, sa Davao pa nga ata yun, na kung saan pumunta etong si Sara Duterte, tinawag na bangag etong si PBBM, nakita nyo ba na nagpahayag ang presidente patungkol po doon? Hindi niya pinansin. Nginingitian nga lang niya mga kababayan. Hindi niya pinansin lahat ng mga paratang sa kanya. Hanggang sa napuno na, mga kababayan, ay itong si PBBM at sa huli binitawan niya ang kanyang matalik na kaibigan. Ano na po yung kanyang lagay? Sa ating pagkakaalam, sa huling ulat po sa atin ay siya po ay nasa Dubai. At sa ngayon po naman po kasi ay nasa maganda naman po siyang kondisyon, meron po siyang kasama. Yung preferred nurse niya po, may kasama rin po siyang abogado at kanyang preferred na security. Kasi po sa post po ng kanyang daughter na si Kitty Duterte, parang 8 hours daw pong biyahe, isang sandwich lang yung kanilang kinain. Alamin po natin ang katotohanan po niyan. Thank you. Leth Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. May gagawin po ba ang pamahalaan para tulungan si former president? Kasi ang dating doon sa kanyang mga taga-suporta is basta natin ibinigay sa ICC. Ayan. What do you mean po na Kung tutulungan po ng pamahalaan, may bibigyan na tulong. Paano pong tulong ang dapat asahan kung meron po siyang sariling abogado? But anyway, meron man po tayong batas ang RA 9851. Kung saan sinasabi po, no, kahit po ang dating Pangulong Duterte ay masasabi pong dapat na usigin or kailangan magkaroon ng hearing sa ICC, hindi naman din po papabayaan ng ating gobyerno. Tama. Lalo na po kung ito ay tungkol sa kanyang karapatan. Sino man, kahit hindi po dating Pangulo, basta po Filipino, makakaasa po yan ng tulong sa ating pamahalaan. May attend po ba o nag-reach out po ba mula sa kampo ni former president? Wala pa po kaming natatanggap na anumang report patungkol dyan. Clay Pardilla, PTV4. Kita nyo, maliwanag sinasabi dito, tutulungan pa rin. Etong si dating Pangulong Duterte na kung sakaling nililitis siya mga kababayan na mairespeto ng International Criminal Court yung kanyang karapatan. Ano po mga kababayan, ngayon ipagpatuloy pa natin. Good morning po, Yusek. Yusek, what are the possible penalties and prison terms former President Duterte could face if convicted of the ICC's crime against humanity of murder? Thank you po. Yes, based on the law, the penalty could reach up to 30 years imprisonment. But it depends upon the defenses that can be availed of by the former president. 30 years na pagkakakulong. Sustainyo, DCWB. Good morning, Yusek. Kahapon po ay may mga sinasabi pa rin yung kampo ni dating Pangulong Duterte na he was denied of his right, especially yung medical attention. Hindi po ba naibigay sa kanya yung standard operating procedures na i-undergo siya ng medical examination upon his arrest? Hindi po yan totoo. Dahil nung panahon po na siya po ay nasa kustodiya na po, talaga pong ang pagtrato po sa kanya ay hindi po lamang basta-basta. Tinrato po siya bilang Pilipino at bilang former president. Kompleto po ang kasamahan po doon. May mga doktor po, may mga nurse. Nandun din po ang kanyang mga abogado. So wala pong katotohanan na hindi po nabigyan siya ng tamang atensyon. Wait lang mga kababayan na may papakita ko sa inyo kasi baka sabihin ng iba, fake news tayo eh. Eto, pakita ko lang sa inyo. Yung post ni PBBM, eto. Kung titingnan nyo mga kababayan, nag-post kasi si PBBM nung paano ko ba ito malalakihan? Siguro baka isave ko na lang, tapos ilagay natin sa image, tanggalin muna natin to. Yan. Yan. Kung titingnan nyo mga kababayan, nag-post kasi, eto pong si PBBM. 2016, ano yung sabi niya dito mga kababayan? Eto, lakihan ko na lang Ayan Salamat sa aking matalik na kaibigan na si Rudy Duterte. Ito ang tunay na walang iwanan. Ayan po mga kababayan, post pa nga ni PBBM. Kaya siguro talaga mga kababayan, nanahimik ang presidente at hinayaan niya itong si Digong
Kasi sa totoo lang mga kababayan, eto ay June 11, 2016. Talagang nasaktan din ng presidente. Ano po, dahil nga, bakit siya binabanata ng tunay niyang kaibigan? Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, mismong si PBBM pa nga nagsabi dito na ito, si Dugong daw ang tunay niyang kaibigan. Ibig sabihin, itinuring niya talaga si dating Pangulong Duterte na matalik at totoong kaibigan. Kaso ang ginawa sa kanya mga kababayan, tinitira siya at kung ano-ano mga accusation ang ibinabato po sa kanya. Nagpagawa pa nga sila ng pulboronic video para lang sirain ang imahe ng presidente. Kaya hindi rin po natin masisisi ang gobyerno ni PBBM kung bakit hinayaan nila itong si Digong sa totoong mga kalaban po nito. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Especially patungkol sa medical needs na kailangan po niya. Hindi po ba yung request daw po na dalhin siya sa ospital dahil considering his health condition nga daw po kahapon na umaga hanggang gabi nag-travel, napagod, bumaba na yung blood sugar level, kinailangan daw sanang mai-ospital. Hindi po ba yun kasama doon sa medical attention na dapat ibigay daw sa kanya? Kung ang nagsasabi naman po ng doktor na nag-attend po sa kanya ay hindi naman po sinasabing critical ang kanyang kondisyon, hindi naman po kinakailangan siya idalhin sa hospital. Thank you po. Melvin Gascon, Inquirer. Good morning, ma'am. Morning. Ang tanong ko lang po, now that the Philippine government has technically waived its right to prosecute former President Duterte at na-turn over na po siya sa ICC, would this be an admission somehow na parang dito po sa bansa, hindi po makakamit ng mga biktima ng war on drugs ang hustisya na kanila pong hinahanap? There's no waiver yet of the right of the state to still run after him if there are other complainants in the country. It just so happened that there is already pending case before the ICC and we are just complying and enforcing RA 9851, especially Section 17, wherein that the stating therein that instead the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to any other state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. So, pero si Duterte mga kababayan, surrender siya ha. Hindi siya extradite. Surrender etong si Duterte. we have not yet waived the rights of the alleged victims here in the Philippines. They can still file cases. Just follow up, ma'am. Paano po namin, ano pong i-expect namin na magiging policy po ng government sa pakikipagtulungan sa ICC pag mayroon pong mga upcoming requests, halimbawa, ganito rin po ba na it will be through the Interpol? Or Opo, dahil hindi po tayo miyembro ng ICC, pakikipagtulungan lang po tayo sa Interpol. At ganito po siguro senaryo, pero depende pa rin po sa magiging sitwasyon. Eto, napakaganda ng paliwanag na ito mga kababayan ha. Hindi na tayo member ng ICC. Oo, pero makikipagtulungan pa rin tayo sa Interpol. Yan yung dahilan kung bakit dinaaresto si dating Pangulong Duterte kahit hindi na tayo miyembro ng ICC. Halimbawa po, yung taong kailangan silbihan ng warrant of arrest ay voluntary namang mag-surrender. So may iba naman po yung sitwasyon. But still, we will comply with our commitment with the Interpol. Di ba? thank you, ma'am. Crisel Insigne, IBC 13. Yusek, may bearing pa po ba yung final po nila Attorney Panelo po na habeas corpus gayong nasa ICC na po si former President Duterte? Supreme Court lamang po ang makakapagsabi niyan, but normally po, usually po, kapag ka po yung tao ay nasa ibang bansa na po at nadala na po, nagiging moot and academic yung issue. But depende pa po rin sa Supreme Court. Hindi po natin pwedeng pangunahan kung ano po ang magiging decision ng Supreme Court dito. Follow up lang po, Yusek. Lumipad na po si VP po papuntang Netherlands. Sino po yung nakapag-clearance to travel po ba siya? Hindi po namin alam kung nakapag-clearance siya. Madalas naman po yata siyang umalis ng walang clearance. Hindi po, I'm sorry for that. Hindi po wala po tayong information on that. Thank you po. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, magandang umaga po. Yusek, nabanggit nyo kanina yung support doon sa naging desisyon ng gobyerno natin na i-turn over sa through Interpol sa ICC si Pangulong Duterte. Ang nabanggit nyo kanina, group of lawyers, pagtapos yung mga victims. Pero how do you assess the public's assessment doon sa naging habang ng ating pamahalaan? Ano po ba yung naging public sentiments? Ano po? Yan. Sabi niyo po may sentimiento ng publiko. Ano po ba yung sinasabi niyong sentimiento?
Yung assessment po natin. Ang assessment Yung natin. assessment po natin. Okay. Para sa tungkol. Kung anong sentimiento ng tao. In general, In general, do we gain support doon sa naging Asya? kung pag-uusapan po natin ay pagbibigay ng hustisya at pagko-comply sa tamang batas, mas maiintindihan po ng taong bayan kung naging tama po ba yung naging hakbang ng administrasyon. So ang mas maganda lamang po dito ay malaman nila kung paano ba ito nagsimula. Bakit nagkaroon ng warrant of arrest? Bakit kailangan makipag-ugnayan sa Interpol? Kapag po kasi ang nakikitang naratibo ay puro nakakaawa ang dating Pangulong Duterte. Ouch! Nandun na po tayo sa may bandang dulo eh. Dapat simulan natin bakit nga ba nagkaroon ng kaso sa ICC. Tandaan nyo mga kababayan na kung walang ginawang mali yung isang tao, hindi siya makakasuhan. Napakasimple lang. Mga kababayan, kung walang ginawang pagkakamali yung isang tao, hindi po siya makakasuhan. 'Di ba kung matatandaan nyo dati, yung presidente or dating presidente ng Colombia, nagpaalala kay dating Pangulong Duterte na hindi masasagot ng madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato, eto pong pagsugpo sa ipinagbabawal na bato dito sa ating bansa. Sa madalit salita, dun sa ipinagbabawal na gamot. Ngayon mga kababayan, kung titingnan yung mabuti, anong naging sagot ni dating Pangulong Duterte doon po sa dating presidente ata or presidente ng Colombia? 'Di ba, isang katangahan lang daw. Yun yung mga sinabi niya mga kababayan, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Isang katangahan lang daw yung mga ganong klase ng salita. So ngayon, kung titingnan ninyo, nasugpo ba? Natapos ba yung ipinagbabawal na bato nung natapos ang kanyang termino? Hindi naman. Bagkus nga mga kababayan, yung 3 to 6 months na sinasabi po niya, hindi po niya nagawa. At kahit sinong mga kababayan natin Pilipino, alam nyo naman yan sa mga sarili ninyo na hindi talaga niya naisakatuparan yung mga pangako niya, mga kababayan. May mga nagawa si dating Pangulong Duterte, oo, sinasaluduhan po natin yan. Yung mga nagawa niya, yung mga project niya, mga proyekto niya, sinasaluduhan natin yan, mga kababayan. Pero hindi natin maikakaila at maiaalis na may pananagutan po siya. Tandaan po natin yan. May pananagutan po siya kasi naging mali yung hakbang po niya, yung kanyang pulisiya sa pagsugpo sa ipinagbabawal na bato, kasi ang tinamaan at nadamay nung panahon po na yon talagang sobrang dami, especially yung mga bata. Yung mga bata, lalo na yung makikita ninyo, yung mga nanay na umiiyak kasi binawian ng buhay yung kanilang mga anak. Yan po yung mga tinatalakay natin dito at ipinaglalaban natin dito na dapat managot siya kasi unang-una kanyang pulisiya yon at since kanyang pulisiya yon, lahat ng pananagutan dapat kanya. Ganun lamang kasimple, ikaw yung gumawa niyan, pulisiyang yan, lahat ng pananagutan kailangan kuhanin mo rin. Mga kababayan, ngayon, kung titingnan ninyo, ang pandepensa naman ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, ginawa niyang 10 years yung passport, ginawa niyang 10 years yung license. Dapat magbigay muna tayo ng credit doon sa mga nagpanukala ng batas na yon. Oo, pinirmahan ni dating Pangulong Duterte yon, pero ang mas dapat pasalamatan natin yung mga kongresista at mga senador na nagpanukala nung batas na yon para maging 10 years at 5 years yung mga passport at license ninyo na ginagamit ninyo. Napaawa ngayon. Hindi nyo nga na-credit yung mga nagpanukala ng batas na yon. Laging ibinibigay nyo yung credit kay dating Pangulong Duterte. Hindi nyo man lang napasalamatan yung mga senador na nasa likod nun, yung mga congressman na nasa likod nun, kung bakit naging batas yun at kung bakit nagkaroon ng 10 years passport at 10 years license. Yan kasi malimit nating makita na ginagamit nila, pero hindi nila mapasalamatan yung totoong lumikha ng mga batas na yan. Bakit nagkaroon ng warrant of arrest? Sino ba ang nagsampa ng kaso sa ICC? Kailan ba tumiwalag ang bansa sa ICC? Hindi pa po ba nung nagkapagsampa na ng kaso, ito mga biktima, di umanong biktima ng Pangulo? Dapat yun po sana ang masimulan sa taong bayan para maintindihan. Yung 10 years license kay Grace po yun. Yung kay Villar ata, parang yung sa passport. Hindi nila kung bakit kinakailangan po na mangyari ang ganito. Bakit kinakailangan din po tayong mag-comply sa ating commitment to the Interpol. So, sa akin pong palagay, kapag ka po naintindihan nila ito lahat, magiging positibo naman po ang tanaw nila. Diba? Sa ginawa po ng administrasyon. Salamat po, Yusek. Richmond Quevedo. Kaya panawagan natin doon sa mga kababayan po nating DDS, isipin yung mabuti.
unawain nyo mabuti yung Interpol. Yung commitment ng Pilipinas sa Interpol, pag naunawaan nyo yan, masasabi nyong tama ang ginawa ng gobyerno. Ano po? Anyway, ay pakitama na lamang po ko ha kung kay Villar yung passport, pero ang pagkakaalam ko parang kanya po ata yun, o kay Alan Peter Cayetano. Kasi ang mukha ni Alan Peter Cayetano, yung naandudon doon, yung naandudon mga kababayan lagi doon sa pagpopromote ng 10 years passport. Ano po, pakitama na lamang po ako ha kung ako po ay mali. Anyway, pagpatuloy pa natin. Daily Tribune. Good morning, Yusek. There are concerns po that the former president was not given his day in court before being extradited. There are questions po. Hindi extradite si Digong. Surrender siya. Within the time frame of his arrest, then the turnover po, departing the Philippines going to The Hague. It is also a concern po. Is this normal po ba with the situation like what happened po yesterday? Si Grace po ba? Okay, sorry. Sige mga kababayan, agree. Okay, he was not extradited in the first place. He was diba? surrendered. It would be different from to surrender and to extradite. Tama. So I just have to correct on that. It is regular. What we did, what the government did was regular. It is based on the law, based on our own law, RA 9851. If you will say that it is normal, I can say it is, but this is the first time that we did this. So if you did everything based on the law, I think there could be no question on that. Tama. On the next possible warrants on the other named co-accused, as mentioned po as mentioned by Attorney Cristina Conti, will the Philippines push another coordination with Interpol? Just a clarification lang po na the same po ng movement as the events yesterday. Katulad po sinabi natin, as of now, wala po kami na-receive na anumang information kung meron pa pong darating na warrant of arrest through the Interpol. Kung meron man po, ganun pa rin po ang magiging tugon namin. Kapag hiningi po ng Interpol ang tulong ng administrasyon, tutugon pa rin po tayo. Sabi nga rin po natin, magiging iba po siguro yung sitwasyon kung yung mga tao na maaaring maging subject of a warrant of arrest ay kusang magsusurrender. Tama. Hindi na po siguro kakailanganin yung naging drama po kahapon. Ang problema mga kababayan, parang ang mangyayari pa nga ata, parang ang pagkakaalam ko ha, parang may lalabas ulit. Di umano, pwede ako magkamali, pwedeng hindi. Warrant of arrest kay Bato de la Rosa at saka kay Adbayalde. Kasi yun yung umiingay ngayon. Na parang yung dalawang yun ang sunod na lalabasan ng warrant of arrest. Ngayon mga kababayan, ang problema dito, magkakaroon ulit ng ganitong klase ng drama kung hihingi ng proteksyon sa Senado etong si Bato de la Rosa para hindi siya maaresto kung sakali na lumabas na yung arrest warrant. Pero kung kusa naman siya magsusurrender, napakaganda mga kababayan, kasi wala na mga drama na katulad na nangyari doon po sa kahapon nung inaaresto si dating Pangulong Duterte. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Last na po, Yusek, from my end. Is the Philippines considering to rejoin the ICC? As of now po, we have not, there's no discussion on that. Ay, Ma'am Becky Carriero, mega love shoutout. Thank you po sa pakapi ha. We will just cross the bridge when we get there. Wala pa po, as of now. Thank you, Yusek. Maricar Sargan, Brigada FM. At tumatakbo ba si Albayalde? Yan kasi ang umiingay ngayon. Di umano na parang lalabsan ng warrant of arrest at saka itong si Bato de la Rosa. Silang dalawa. Good morning, Yusek. Sa ambush interview po kagabi ni VP Sara, binanggit niya na yung pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte is parang state kidnapping daw po. Any reaction from the palace? State kidnapping? What does he mean by that? Now, what does she mean by that? Nako! State kidnapping. Well, I guess I have to stick with the word kidnapping. Ano-ano po ba yung elements ng kidnapping? Ba? Pagkuha ng sapilitan? Tama! Nang walang otoridad. Yan yung pinakasimple. Yan ang pinakasimple para sa taong bayan. Unang-una po, paano po magiging kidnapping? Kung may warrant of arrest. It was issued by an authority, by the court. Kapag ka po mayroon ng issuance ng anumang order from the court, we have to comply. Especially sa ating po nangyari ay through Interpol. Hindi po pwedeng kapag ka po nagsuserve ang sino mang otoridad, let's say sheriff, atin na lang po itong tatalikuran. Tama! Or ating sasaktan, o ating susuntukin. Hindi po pwedeng ganun. Kung ano po ang nandiyan at legal po na masasabi nating order from the court, we should abide. No? We should abide by that. So wala po ako nakikitang kidnapping.
dahil hindi nga po ito sa pwersahan at lahat po ng elemento na dapat pong gamitin para maging masabing valid yung warrant of arrest at yung paghingi ng assistance ng Interpol ay nandiyan naman po. Kompleto po tayo ng papel. Tsaka mga kababayan, di ba abogado si Vice President Sara Duterte? Alam niya naman siguro ang definition ng kidnapping, mga kababayan. Since pagkuha ng sapilitan, si Duterte naman, hindi naman siya kinuha ng sapilitan Si PRRD, hindi siya kinuha ng sapilitan. Siya ay kusang sumama, mga kababayan, kasi nga alam niyang may warrant of arrest. Di ba ipinakita ko nga sa inyo, bumubulong siya dun sa asawa niya na hindi, may warrant of arrest. Ginigate lang nung asawa niya na wala. Pero may warrant of arrest po talaga, mga kababayan. Kaya nga sumama siya, lalo na at prosecutor si dating Pangulong Duterte, sumama siya kasi alam niya na legal at tama yung proseso na inimplement sa kanya yung arrest warrant. Ngayon, ang problema, mga kababayan, pinapalabas ng kampo ni Vice President Sara Duterte na kinuha ng sapilitan dito sa ating bansa etong si dating Pangulong Duterte. Pero kung titingnan nyo, wala naman pong kinuha ng sapilitan. Dahil kusa naman po siyang sumama, okay naman yung kalagayan do sa mga litratong lumalabas na nakaupo siya sa eroplano, mga kababayan. Kasi ang alam ko sa kinidnap, nakagapos yung kamay. And then, mga kababayan, kung saan dinala, may taklobang ulo, tapos kung saan dinadala. Pero si dating Pangulong Duterte naman, mga kababayan, alam naman yung pagdadalhan sa kanya at maayos naman yung kanyang kalagayan at may mga doktor pa nga siya, may kasama pa siyang pulis, talaga makikita po natin na okay naman. Wala namang problema. Ano po, hindi po masasabing kidnap yon. Ngayon ay pagpatuloy pa natin. Christian Yesores, Radyo 630. Good morning, Yusek. May we ask lang po yung siguro reaction ng palasyo o ng Pangulo doon sa statement naman po ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos na nadismaya po doon at naawa sa pag-aresto kay Duterte. Ang sabi po niya, hindi na raw tayo natuto at gulo lang ang idudulot nito. Wala rin anyang pakinabang sa mga naghihirap na Pilipino ang pag-aresto. It also even reminded her daw sa kanilang ama, the late President Marcos Sr. noong 1986. I guess she was referring when the late President was ousted. Ano pong sagot dito ng palasyo o ng Pangulo? Nung tinanong po natin ang Pangulo dyan ay hindi pa po niya napanood ito at hindi niya rin po niya panabasa. So as of the moment, wala pong reaksyon ang Pangulo patungkol dyan. Thank you po. Right. Sam Medinilla, Business Mirror. Good morning po, ma'am. Morning. Yung regarding lang po dun sa follow-up dun sa question ni Sir Melvin kanina, yung hindi po ba makaka-apekto yung pag-transfer kay former President Duterte sa ICC dun sa mga pending illegal drugs cases dito sa Pilipinas? Sa aking palagay, hindi naman po. Kung sabi ni Empery, weak leader, BBM. Sakit, no? Yung mga weak leader na sinasabi ninyo, yun yung nagpapaiyak sa inyo ngayon. Maaga po niya na madidepensa ng kanyang sarili. Dahil sabi naman po niya, wala naman siyang kasalanan. Wala siyang nilabag. Tama. So napakadali po kay dating Pangulong Duterte sa kanyang palagay na malulusutan niya ang hearing sa ICC. So pagdating po niya at kung siya man po ay successful sa kanyang pagdidepensa doon, maaari niya naman pong kaharapin ang kaso dito. Tama. Another matter, ma'am. Sa economic naman po ako. Last year, recently po naglabas ng data yung BSP regarding the FDI flow sinks to 110 million lowest in 11 years. Bumaba po yung foreign direct investments na nakuha yung ng Pilipinas last year. Humina? Po, humina. Despite doon sa mga initiatives ng government to attract foreign investors. Ngayon, ano po yung parang gagawin ng government to ensure na this year, medyo tumaas na po ulit yung FDIs natin? Sa ngayon po, aalamin po natin kung ano ba ang naging dahilan kung sinasabi pong may pagbaba ng mga Hindi, napakasimple lang naman po na naging dahilan dyan, mga kababayan. Kung makikita nyo naman po, kaya bumaba yung mga investment dito sa ating bansa. Diba, gumawa ng drama itong si Vice President Sara Duterte, na kung saan lantarang pinagbantaan niya ang buhay ng presidente. Buhay ng presidente, ng first lady, tsaka ng house speaker. And then kumalat po yan, mga kababayan, sa international community. Na kung saan napahiya pa ang Pilipinas. So sino ba naman ang mag-i-invest kung nakikita nila na yung presidente, yung vice president, mga kababayan, gustong ipatumba yung presidente? Napakasimple lang ng paliwanag kung bakit bumaba yung mga investor, mga kababayan, yung mga nag-i-invest dito po sa ating bansa. Dahil nga, matatandaan nyo naman yung naging drama noong 2024, talagang napakatindi.
na naging dahilan para mapahiya ang Pilipinas at matakot yung ibang mga investor. Ano po, ipagpatuloy pa natin? Foreign investments dito. Kasi paminsan-minsan po yung ibang mga records po natin nasasabi naman po ay tumaas ang investment sa Pilipinas. So alamin po natin yan at kung meron pong pagkukulang at gagawan po agad ng paraan ng mga business experts at ng ating mga head ng agencies para po matuguran kung ano man po ang magiging resulta o epekto po nito. Alright, mga kababayan, siguro cut na natin dito. Kita nyo naman yung naging sagot dito, mga kababayan, ni Atty. Claire patungkol po dun sa dun sa sinasabi ni Vice President Sara Duterte about po, mga kababayan, doon sa kinidnap daw itong si Duterte dito sa ating bansa. Napakaliwanag naman na unang-una may arrest warrant galing ICC na pinadaan sa Interpol, mga kababayan, at napakaliwanag din naman na meron po tayong obligasyon sa Interpol, may commitment tayo na kailangan po nating gampanan. So kung titingnan nyo, walang mali doon sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, nasa tamang proseso, nasa tamang procedure, mga kababayan.